With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan, Lunas. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan at kasama po ninyo sa episode na ito, Cheska San Diego Bobadilla. Ngayon po ay Monday, kaya kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements. Ang MX3, hatid po sa atin ng DMI Philippines. Kung may tanong po kayo sa ating magiging talakayan, magiging topic ngayon, pwede po kayong mag-message anytime sa kanilang hotline number 0918 8888-693. Yan po ang number, 0918-8888-693. Pwede rin po sa Facebook, mag-message kayo anytime, MX3 Natural Supplements. O kaya naman po sa Facebook page ng DZRH o kaya po sa akin, Cheska San Diego Bobadilla. At syempre, hindi kumpleto ang ating talakayan kung walang expert na magpapaliwanag tungkol sa ating mga nararanasan, sa kalusugan, nararamdaman sa katawan. Kaya naman kasama natin si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening po. Hi, good evening sa iyo, Chess. Magandang buwan ng Pebrero. Muli sa mga tagapakinig po natin. So alam niyo na, pag Pebrero, Ano, Doc? buwan ng kulang-kulang. Uy, ganun ba yun? Biro lang. Buwan ng puso. Buwan ng mga in love, Doc. Kasi di ba sabi nila ang Pebrero 28, 29, di Ganon? kulang-kulang.
Ayan naman ang bilis ng mga araw at tumatakbo na ang simula talaga ng ating o simulang buwan ng ating taon. Kaya naman maganda rin na yung ibang mga pasyente Dok bumabalik na sa kanilang mga doktor at nagpapa-check up na ulit to monitor ano ang naging paggalaw sa kanilang mga laboratory results bilang result ng kanilang mga ginawa, kinain at naging activities nitong nakaraang mahaba ang break, Dok. Alam mo, tama eh. Maganda nga i-celebrate natin ang Pebrero bilang paggunita doon sa kanilang kalusugan sa puso, sa blood pressure, etc. Kasi alam mo, ang buwan ng Pebrero, yan yung buwan ng Pebrero na humihinto na rin sila doon sa kanilang New Year's resolution. Hanggang doon lang yung validity, Doc, no? O, di ba? Enero lang yun, yung magda-diet na ako, mag-gym na ako, mag-exercise na ako. Enero, excited ang mga yan eh. Pebrero, ay, tinatamad na ako. Kaya naman doon sa mga tinamad o kaya may sinipag pa rin at nagmo-monitor ng kanilang mga lab results. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Lalo na yung mga resulta, yung mga levels o mga numero na may kinalaman kapag blood monitoring ang ating pinag-uusapan. So ano yung mga nakasulat sa printed out copy ng mga lab results ninyo na minsan hindi natin maintindihan ano ba ibig sabihin nito? Para saan ba to? At kung mataas daw ito, ano kaya ang implication nun o sinasabi ng katawan tungkol dyan sa mga numero na yan? So, Doc, maganda umpisahan natin na mag-text muna sila kung meron silang mga katanungan o kaya mag-PM ng, pwede ba lab results, Doc? Pwede, pero usapang lab results, pero unahin natin usapang blood pressure. I-PM nyo po kami sa 0918-88-88-693. Sige nga, i-text nyo nga ako anong BP ninyo. Yung mga blood pressure ninyo, ano po ang huling kuha ninyo, kailan? At ano po ang numero, yung over. Di ba may ganun yan, Doc? Baka sumisigaw na kayo ng bingo! Lampas na sa Sobrang numero. taas pala eh, no? Oo. Oo. Sige. So, Doc, umpisahan natin sa normal blood pressure level. Ano dapat, Doc? Well, pag sinabi kasi nating dapat alamin natin yung edad ng pasyente. Hindi natin pwedeng ibigay ang numero ng teenager sa isang retirado na, 60 and above. Magkakaiba po yan. So may numero po na nababagay sa bawat edad. Alam niyo ba yung mga bata, mga sanggol, kinukunan din namin ng blood pressure yan? Oh, okay. Sa hita. Sa hita. Adult lang. Hindi, pati bata. Merong pang blood pressure sa bata talaga. Mhm. No? Sa hita po binabalot yung yung cuff. At ang normal sa kanila 90/60. Mhm. Yan 90/60. Yan sa mga sanggol, no? Kapag teenager naman sila, nasa mga teens na ang normal na ngayon ay yung mga 115 hanggang 75. Madali niyong tandaan 115 hanggang 75. Ayan mga teens. Ngayon, sino yung 120/80? Ay, napakadaling tandaan. 120 sa mga 20 anyos. Yan, 20 anyos, 120/80. Pwede po nating tanggapin yan hanggang 30. So pag 30 ka, 120/80. Pag lumampas ka na ng 30, pwede nang lumampas din yung 120 mo. Ayan. Okay lang yun. Pero pag 40 ka na, ang normal value natin, 125/85. Yan. 40, 125/85. So pag lumalampas ka ng 125, yung systolic mo, medyo duda na yung mga doktor dyan kasi yung blood pressure na lampas ng 125, ba 130, yan para sa mga magsi-60 years old na. 130, ayan. Pag lumampas ka ng 135, medyo duda na po kami. Hypertensive ka na. Oo. Alam mo, Dok, nung binanggit mo yung mga edad-edad, yes, sabi nung iba, pasok ako doon sa standard na Pasok. sinabi ni Doc.
Oo, Ayun, pasok. diba, Doc? Parang, bakit ganun? Yung sinasabi ni Doc na pang mga edad na lagpas-lagpas sa edad ko, parang yun na yata yung ano ko, grade ko yun. Oo eh. Alam nyo, kasi dati sinasabi nila, high blood pag 140 over 90. Well, the answer is yes, pero depende po yan sa edad, no? Kasi kapag talagang lumampas ka na ng 140 over 90 at ikaw ay below 60 years old, mataas na talaga po yan. Ngayon, may mga bagay na pwedeng magpataas temporarily lang. Kaya ang ginagawa po namin, mean average blood pressure. That means kukunan namin ng 3 beses sa isang araw o kaya araw-araw sa loob ng 3 araw, ina-average namin yan. Kasi may mga kondisyon eh. Halimbawa, na-stress ka. Normal na tumataas yan. Okay. Pero dapat bumababa din. Okay. Halimbawa, nahapo ka ng husto, naglinis ka talaga ng bahay ng lahat ng kwarto. Maghapon. Normal na tataas din yan. Bababa na rin naman na. Dapat yan. So, halimbawa, nagmukbang ka talaga. Wow. Putok-batok talaga yung kinain mo. Alam mo naman putok-batok eh. Kinain mo talaga yung mga aligi. Yang mga taba-taba dyan sa Korean beef stew. Normal na tataas yan. Pero bababa din dapat yan. So kaya average BP ang kinukuha namin. Okay. Dok, yung iba sinasabi nila, kapag kasi kukuhanan ako ng blood pressure, yung minomonitor ako, ninenervyos ako eh. Kaya ang taas lagi ng kuha sa akin. Pero kapag Pwede. sa bahay daw sila kinuhanan, normal naman. Anong nagiging problema? At ano yun, Dok? Meron, may ganun. Oo, psychological hypertension. Lalo na kung ang kumukuha sa iyo ng blood pressure nakaputi, no? Yung ninenervyos ka dun sa pagka-doktor niya. Totoo 'yun. O pagka-nurse niya, psychological hypertension. So, may kondisyon na ganun. Ang pag ganun, ang suggestion namin, mayroon namang mga digital na pang blood pressure, iaabot namin sa iyo. Pumasok ka sa isang kwarto na exclusive, ikaw lang andon. At kunan mo yung sarili mo. Yon, tapos isulat mo, ibigay mo ngayon doon sa amin. Pwede yon. Sige. Baka sila ay may hypertension na base sa mga sinabi ni Doc. Kung may mga tanong sila, Doc, siguro during the break, pwede na silang mag-text. Saan sila pwede magpadala ng message? Padala na kayo ng message sa 0918-88-88-693. Kung lampas-lampas po kayo doon sa mga sinabi natin, dahil alam nyo, mamaya pagbalik namin, meron tayong mga grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang kinder. Ano nga ba ngayon? K-12. Oo. Sige. Pag sa ating pagbabalik, itutuloy po natin ang discussion. Kapartner natin si Dr. Edwin Bien. Ito po ang programang Lunas. Tayo ay magbabalik. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan,
ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, RH. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan sa programang Luna, 7:49 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Kasama po ninyo si Dr. Edwin Bien. Ako naman, Cheska San Diego Bobadilla, yung mga lab results na may kinalaman sa dugo, yan ang ating pag-uusapan sa ating topic ngayon. Pero inumpisahan ni Doc sa blood pressure. Kamusta po ang BP ninyo o hindi kayo nag-check? Tuwing kayo lang ba dapat, Doc, chine-check ang blood pressure? Tuwing umaga, tuwing gabi, pagkatapos kumain, o tuwing may nararamdaman lang, Doc? For me, no, ang best blood pressure
alas 10 ng umaga at saka alas 4 ng hapon. Mhm. Oo. Para at least may nakagawa ka na pero hindi ka pa masyadong pagod. Okay. So, kung kukuha kayo ng BP nyo, at the same usual time, on the average, para may idea kayo. Wag yung kukuha kayo ng BP, halimbawa, isa sa umaga, tapos isusulat nyo. Kinabukasan sa gabi, isusulat nyo. Siyempre, magkaiba po yun. Okay. So, ilang mga araw o pagkuha ng blood pressure ang medyo masasabi mo na Doc, consistent mataas o kaya Doc, consistent normal ang aking BP? Pag nagpapamonitor ako sa pasyente, good for 1 week. Pinapamonitor ko ng isa sa umaga, alas 10, isa rin sa hapon. And then, so kung 1 week yun, 2 times gagawin sa loob ng 7 days, 14 na reading yung babasahin ko. So dapat pare-parehas, consistent yung Kaya kanyang... konti lang ang difference. Halimbawa, yung pang-umaga pare-pareho halos, yung pang-hapon pare-pareho halos, ganyan. Kasi alam mo, sa blood pressure, may malignant din, ha? Nadinig niya yan. You heard it first here, sa Lunas, no? Akala nyo, cancer lang ang may malignant. Pati high blood pala may malignant. Anong ibig sabihin nun, Doc? Kasi, alam mo, ang high blood pressure, may level yan. Kapag ang level ng BP natin ay 120 hanggang below 130, 120 hanggang 129, elevated BP ka pa lang. Elevated. Pero kapag lumampas ka na ron, 130 ka na, over 130 to 139, hypertensive stage 1 ka na. Oh, may stages din talaga, Doc. May stages, yung hanggang 130 to 139, stage 1 ka na. Okay. 140 and above, stage 2 ka na. 140 and above, okay. At tuloy-tuloy, consistent ito ha, na 140 pataas. Oo, Okay. 140 and above. Alam mo, 150, 160, stage 2 ka na. Okay. Pero kapag sumapit ka ng 180, malignant hypertension yan. Dinadala na yan sa ER kaagad. Okay. Kasi yan yung hypertensive crisis na napakahirap ng ibaba ng mga doktor. Minsan kahit ilang tableta na iniinom mo, hindi pa siya bumababa. Yun nga, Doc, ang ginagawa ng iba kapag sobrang taas na daw. Mayroon daw silang mga gamot na pwedeng inumin para bigla daw itong bababa. Safe ba yun, Doc? Yung bigla ang pagbaba, hindi rin maganda kasi papasok ka ngayon sa hypotension, no? So mawawala naman ng blood sirkulasyon sa utak mo. So dapat gradual din yung pagbaba. Naka-monitor ka noon. Okay. Pero ang sa ospital kapag na-ER sila, may mga gamot din na ina-administer. Of course, guided ito, monitored ng mga medical professional para mas madali siyang bumalik sa normal or safe level yung iyong blood pressure. Opo. Siyempre, ang kinakatakot ng mga doktor doon, yung atakihin ka sa puso o kaya ma-stroke ka. So, merong mga immediate na gagawin gaya ng bibigyan ka ng oxygen, kukunan ka ng blood level, so yung dugo mo kukunin at imo-monitor ka while giving you gradual medication. Kasi tinitingnan niya kung may mga senyales ka Alam mo, may senyales itong malignant hypertension Okay. Unang-una, yung biglang sakit ng ulo, yung sobra tapos biglaan. Yung sakit ng ulo. Okay. Minsan nagduduling. Pag nagduling kang bigla, magdududa ka na niyan. Okay. Nahirapan kang huminga. Kumakalabog ang dibdib mo. Yung tug-tug-tug-tug. Tapos, nakita mo dumugo na yung ilong mo. Parang pelikula. Dapat takbo ka na niyan sa ER. Huwag ka na magpatagal-tagal pa. Okay. Yan ba ay posibleng mangyari ng biglaan lang, Doc, dahil siguro napagod sila, na-tense, o sumobra ang kanilang nervyos, or merong nabuhat? May mga ganun, Doc, bang? Oo, mix yan It's a mixed factors that cause that.
Ang una niyan, yung mayroon ka na talagang gamot, dati ka ng mataas ang BP, sa kasamaang palad, hindi mo alam, 2 araw ka na palang hindi uminom ng gamot. Kasi nag-holiday ka, nakalimutan mo yung gamot mo. So, isa sa dahilan yon. Okay. Tapos, napagod ka pa, na-stress ka pa. Yan, pwede yung mga mangyari yan. Okay. Okay, so yan yung mga dapat nating bantayan na signs of severe hypertension. Pero yung mga ganyan, Doc, binibigyan na talaga ng maintenance medication, tama? Opo, pero ang maintenance medication maaaring maging 2 klase o 3 klase. And then gradually, kapag nag-okay na ang BP mo, kung ikaw naman ay sumusunod sa mga payo gaya ng lifestyle changes, pwedeng nababawasan din yung gamot mo. Pwedeng maging 2 after 2 months, pwedeng maging 1 after 3 months. Huwag lang bigla ang hinihinto. Kasi nakapanood kayo sa Facebook na may gamot daw na ibababa ang blood pressure mo, ibababa ang blood sugar mo, at the same time tutubo yung buhok mo, tapos kung bayot ka, mauunat ka sa pagkalalaki mo. Iyang mga ganyan. Huwag niyo pong basta paniniwalaan. Paniniwalaan. Baka fake news niya. Pinapasakay lang kayo ng mga balita. Tapos, yung nagsasalitang tao, parang Korean drama, iba yung buka ng bibig doon sa boses na lumalabas. AI. At saka, Dok, ngayon, no, dapat mag-ingat talaga yung ating mga pasyente, ating mga kababayan kasi minsan, halimbawa, no, mukha ni Dr. Bien, mukha ni ganito. Na AI na ako. Diba? Tapos iba, ang salita minsan yung boses, kuwang-kuha rin, Dok, no? Na parang ikaw talaga. Na AI na nga ako. Alam ko na yan. Na-high blood nga ako nung mapanood ko. Nakakatuwa kasi, parang Korean novela, iba yung buka ng bibig doon sa lumalabas. Parang dubbing, Dok, no? Dubbing. Although, boses ko pa rin, no? So, mag-ingat kayo doon. Mag-ingat tayo. Malignant hypertension, 180 and above, huwag niyong babaliwalain yon, huwag niyong sabihin kaya niyong ipagmaneho yon. Ngayon, kabaliktaran meron din. Kung masama ang mataas, masama rin ang sobrang bagsak. Ayon, anumang sobra ay hindi maganda, kaya siguro, Dok, sa ating pagbabalik pag-usapan natin, sumobra naman baba ng iyong blood pressure. Kasi yung iba talagang, nasobrahan ba sa gamot? Nasobrahan sa mga pag-iingat na ibinawal ng doktor, talagang hindi na kumain ng mga ganito, sumobra naman ang kanilang blood pressure, yung low level ng kanilang blood pressure. Ito'y tinatawag na hypotension. Naranasan nyo na ba yan? Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik, kasama natin si Dr. Edwin Bien. Doc, ibigay din natin yung hotline number ng MX3, pati yung hotline number mo sa clinic, Doc. Okay po. Sa MX3, makakatulong po yan sa mga pinag-uusapan natin, 0918-8888. Ayan, ulitin ko lamang po yun. 0918-8888-693. Yun, nawala yung wifi kong bigla. Sorry. Okay. Okay, ngayon, yung clinic naman po natin, para hindi kayo malito sa kakatanda ng numero, yung numero ko na lang, yung pangalan ko na lang ang hanapin nyo sa Messenger, Edwin A. Bien. Pag minessage nyo ako, tsaka ako ibibigay ngayon yung numero ng clinic natin. Ayun, sige. Blood level numbers, yan ang ating topic ngayong episode na ito sa programang Lunas. Kapartner po natin ang MX3 Natural Supplements. Bisitahin po yung kanilang Facebook, bisitahin din yung kanilang website, at sa Facebook, yung kanilang mga social media accounts. Aba, nagti-TikTok din sila, nagla-live selling sila. Kaya kung kayo po ay nag-aabang na sana may discount yung MX3, ay abangan nyo sila sa social media accounts dahil malalaking discount ang binibigay po nila. Pwede na kayong direkta doon na mag-add to cart. Baka mamaya free pa ang inyong shipping o kaya discounted ang inyong mga products. Abangan nyo ho yan sa MX3 Natural Supplements na mga social media accounts. Babalik kami ni Dr. Edwin Bien matapos lamang ang ilang paalala. Ito po ang programang Lunas. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo,
at sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. We've got you covered. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas. Better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Balik tayo sa ating talakayan programang Lunas. Kasama pa rin po Cheska San Diego, Bobadilla and Dr. Edwin Bien. Pinag-uusapan natin ang laboratory results. Kung kayo hypertensive, kung kayo ay may kung ano-anong resultang mataas na nakita sa inyong blood test. Pero Doc, bukod dun sa mataas na blood pressure, meron naman daw sobrang baba, Doc. Opo, at kung nakakatakot yung malignant hypertension, nakakatakot din yung biglaan naman na hypotension. Yung kapag ang blood pressure mo bumaba kesa sa 90/60. Marami rin kadahilanan po yun. Iba ang hypotensive kesa doon sa sinasabing anemic, Doc. Magkaiba po yun. Iba rin ang high blood sa mapula naman ang dugo, no?
Yung hypotensive, ang problema doon, yung tibok ng iyong puso. Mahina. Mahina. Yung anemic, yung kulay ng iyong dugo. Pula, pink, o berde. Ay, wala palang berde. Pula o pula o pink. So pwedeng ang iyong dugo, hindi ka naman kulang sa dugo, pero low blood ka kasi ang hina ng buga ng iyong puso. Yes. Okay. Yes. O kaya normal lang normal lang pagkapula ng dugo mo, pero ang hina ng buga, pwede 'yon. Oo. Okay. Ano mga dahilan po nun? Yung tinatawag namin hypovolemic shock. Hindi mo alam, sumasakit lang ang sikmura mo. Akala mo acidity lang, may ulcer ka pala. Okay. Hindi mo alam, nagbi-bleeding ka na pala sa loob. Common yan, nakikita namin. Pagkuha namin ng BP, bagsak ang BP, ayun pa na, may internal bleeding. Okay. Common yan. Sa babae, common din yan. Yung mens niya ay 2 linggo na. Tapos sa isang araw, kailangan na niyang diaper na, hindi na pads. Pagkuha namin ng BP, bagsak din ang BP po niya. So yan yung mga shock. Nasya-shock yung katawan kasi wala nang dumadaloy na sapat na dugo. Okay. Ngayon, mararamdaman po ng mga taong ito, alam ng mga babaeng malakas mag-mens ito yung pagkahilo. Oo. Gugulat po siya, medyo hilo siya. Yung iba nga, halos hinihimatay na po talaga Correct. Pwede yun. Oo. Yung iba naman, parang lagi siyang pagod o hapo. Okay. Pwede rin po yun. Okay. Tapos yung iba naman po, medyo lito. Nakikita ko na rin po sa ibang pasyente yan Kinakausap mo pero parang loading siya. Parang Yung pala lutang. bagsakan. Lutang, oo. Ano po siya? Low blood pressure o kaya yung matay po niya, blurred. Biglang nag-blurred. Oo. Hindi yung dahan-dahan. Biglang nag-blur. Senyales din po yan. Kasi alimbawa, may aneurysm siya sa utak. Tapos pumutok. Babagsak ang BP po noon. Tapos Okay. magbe-blur ang paningin. Yan. O kaya kinakausap mo, iba yung sagot sa'yo. Yun, nakita ko rin po yun. Okay. So ito yung mga senyales o sintomas ng nararamdaman ng taong may hypotension o severe na pagbaba naman ng blood pressure. Dinadala rin po sa ER yan kasi Okay. kailangan i-replenish naman kung ano man yung nawawala sa kanyang katawan. Dugo ba yung nawawala o yung ugat niya biglang hindi gumagana? Yun. May mga gamot po doon. Ayun. Kapag kinukuhanan ng dugo, Doc, o after mo ikuhanan ng blood pressure, kukuha na talaga ng dugo sa iyong ugat. Opo. At Titingnan ito, Doc, namin talaga. Yung tinatawag namin lipid profile. ano yun, Doc? Lipid, ibig sabihin po ng lipid, ito yung mantika sa ating katawan. May normal tayong mantika, may abnormal tayong mantika. Yung cholesterol po, hindi laging abnormal yan. Pwedeng normal na mantika yan kasi yung katawan natin gumagawa ng sariling cholesterol. Yan gamit natin para magkaroon tayo ng hormones. Yung estrogen at saka sa lalaki naman, testosterone, kailangan yung cholesterol na yan. Ang masama po dyan, yung LDL. So, huwag kayong masyadong natatakot sa level ng cholesterol. Ang babantayan po ninyo yung LDL, which is the bad cholesterol. LDL. Okay. Meron pa sinasabi, Doc, na mga HDL, Good naman yan. LDL. May mga ganun ba, Doc? Oo, may mga iba't iba, pero para sa akin, para hindi kayo malito, ang una yung titingnan, LDL. Ngayon, Okay. ano ang numero? Ano ang numero po? Kung kayo ay kumukuha ng test at na-perfect nyo ang score, di ba ang score noon 100? Okay. Yon, lagi nyo tatandaan. Ang LDL mo dapat hindi aabot ng 100. Ang LDL, o yan yung bad. Opo, bad yun. So, Okay. kumbaga sa test paper, mas okay kung 70% ka lang. Kumbaga, kesa sa 100% ka, o kaya lumampas ka pa sa 100. Ayun, Okay. mas masama yun, LDL. Okay. Kabaliktaran nun, yung good, yung high. Baliktarin naman natin to. Dapat mataas ito. Oo. So, isipin mo na lang yung kalahati ng 100 sa test paper, 50. Dapat nandun ka sa level na 50 pataas. Ayun. So, the Kasi more good na yan mas
close sa 100, mas maganda. Yes. Ngayon, pagdugtungin mo yung 100 at saka 50, Oh, 150. Dapat yung triglyceride mo hindi aabot ng 150. Okay. Yung triglyceride, Doc, cholesterol yan. Oo, yan yung ano rin. Yan yung cholesterol na hindi umiikot sa katawan mo, kundi nakadeposito ngayon yan doon sa ugat mo. Kumbaga sa tubo Yan yung mantika. Oo, kumbaga naghugas ka ng plato na mamantika, kumapit yan ngayon doon sa lababo mo. Yan yun. Yan yun. Triglyceride yun. So dapat, huwag kang aabot ng 150. Ayan. So sana po natandaan natin. In any case, pwede nyo pong i-replay itong ating episode kung kayo ay naka-tune in din sa amin sa pamamagitan ng social media. Pwede ninyong pakinggan ulit para mas makabisado at mas maunawaan ninyo ano ba nga ibig sabihin nitong mga results na ito dahil dinescribe na, ipinaliwanag sa atin ni Dr. Edwin Bien. So Doc, may iba-iba pa bang, sabi mo may good cholesterol, may bad cholesterol, may iba't ibang klase pa ba ng bad? Meron Alam mo, may mga pasyente din nakita nila, uy, mataas ang LDL. Yung doktor, resetahan siya ngayon mga statin. Mga makabagong gamot yan pampababa daw ng kolesterol. May mga pasyente, ang tagal-tagal nang umiinom ng lahat ng statin, simvastatin, rosuvastatin, generic yan hindi bumababa. Dapat, pag ganun kayo, tinetesting kayo sa LPA. Ano yun, Doc? Ano nga ba yung LPA kapag may weather bureau? Parang low pressure area, Doc. Yun. So, tatandaan nyo, parang low pressure area. Ibig sabihin, pag mataas ang inyong LPA, genetic yung problema ninyo. Namana mo. Yung pagkakaroon ng bad cholesterol. Minana mo yan. So, tinatanong namin yan. O yung mga magulang mo ba, mataas ang kanilang mga cholesterol, bad cholesterol, etc. Pag sinabi mong oo, ititesting ka namin ng LPA. Pag nakita namin yon, mataas talaga yung LPA mo, hindi sapat yung mga pa-statin na yan. Ganun. Opo. Dapat, ang iyong LPA, less than 30. So, isipin nyo naman yung kalendaryo. 'Di ba hanggang 30 lang ang kalendaryo. So dapat wag kang lalampas sa kalendaryo. O pag lumampas ka na sa kalendaryo, mataas ang LPA mo, mas mataas ang tsansang atake sa puso. So again, separate ito na kumbaga isang kuha ng dugo pero minsan may check-checkan ka kasi sa mga form anong gusto mong ipatest dito sa dugo mo. Lipid profile ba o CBC lang o mga ganun, Doc, no? So iba kung itong LPA na ito, checkan lang ito kung gusto mong malaman at ma-confirm na talagang nasa lahi nyo nanggagaling itong pagtaas ng iyong blood pressure. At kung may potential kang atakihin sa puso. Naku, marami kinabahan naman, Doc. Lahat yata magpapakuha sila ng LPA test. Low pressure area, sabihin mo sa lab. Pakuha Tapos po ng dapat LPA huwag test. kang lalampas sa kalendaryo. Pero ang doktor po ba ang magre-request nito? Hindi basta-basta kahit sino. Pupunta ka sa laboratory, magpapakuha po ko ng dugo kasi gusto kong malaman yung measure ng aking LPA. Noong araw, doktor ang gumagawa ng request. Pero alam mo naman ngayon, nagkalat na ang mga laboratorio, minsan nga home service pa. Pumapayag na rin sila kahit na walang tunay na reseta yung doktor. Basta may maipakita lang kayo. Halimbawa, message ng doktor nyo sa messenger na pinapatest kayo. Pwede na yon, tinatanggap na po yon. Ayun. So halimbawa, nag-text ka sa akin, sinabi ko, yes, please go ahead and get your LPA. Aprobado na yon sa lab. Pwede nang ipakita yung ganong conversation, Doc, ano? Opo, pwede na yon. Yun, so sabi nga ni Doc kanina, yung normal versus high, dapat less than 30 ang count ng inyong LPA result. Borderline ka na kung nasa malapit ka sa 30 at over 50, eto na yung high risk ka na. At dapat lalong mag-ingat. Pero reversible pa ba yan, Doc? Kahit nasa 50 plus na yung iyong result. Lifestyle change ang kailangan mo dyan. Itigil ang paninigarilyo, huwag ka nang nagiinom ng alak, babaguhin ang mga diet mo, at huwag kang tatamarin 3 beses sa isang linggo, nag-eehersisyo sa ilalim ng init ng araw sa loob ng 30 minutos.
Ayun. Sa ating pagbabalik ay itutuloy natin ang discussion tungkol sa mga mataas na kolesterol sa katawan, mataas ang taba sa dugo, mataas ang mismong blood pressure niya. Pero Dok, ang sexy-sexy daw niya, macho siya, o kaya laman pa siya ng gym. Hindi mo akalain na meron siyang ganung kondisyon. Masarap kumain pero Dok, di mo nga alam kung saan niya nilalagay kasi parang natutunaw naman niya lahat ng kinakain niya. So yan ang pag-uusapan po natin sa ating pagbabalik. Kasama po natin si Dr. Edwin Bien at katuwang din natin sa discussion ang MX3 atid sa atin ng BMI Philippines. Babalik tayo after lamang ng commercial break. Amoy forever. Amoy LQ. Bird Jewels. Amoy Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Jewels. amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali. Lunas. Balik tayo, huling bahagi na po ng ating discussion dito po sa programang Lunas. Kasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadilla, and Dr. Edwin Bien. Balikan natin ang ilan pang mga detalye or information din na kailangan nating matandaan kapag blood test ang ating pinapagawa. May mga lalabas dyan na cholesterol level, triglyceride, lipid profile, ang mga diniscuss ni Doc. Pwera pa doon sa kung hypertensive ka o hypotensive. Doc, ano pa yung mga dapat nating malaman, maunawaan? Kanina may binanggit tayo yung LPA na mukhang bago sa kanilang pandinig. Kapag nanikip ang inyong dibdib, wag po ninyong binabaliwala yon. Dahil minsan, yan ay senyales ng atake na sa puso. Kung parang may mabigat po talaga, no? At lalo na, madali kayong mahapo o kaya hindi kayo makaakyat ng hagdan ng tama.
Dalawa po yung tinetesting namin sa duguro, natatandaan nyo lamang. Kahit na yung numero, wag yung tandaan. Pero pag narinig po ninyo, yung test na una, yung tinatawag troponin. Troponin. Yung pangalawa po, CKMB. CKMB. Ito ay mga numero na tumataas kapag ang muscles ng inyong puso ay nade-destroy dahil may nagbara sa ugat nito. Nakuha po ba nyo? Yon, myocardial infarction o may nagbara sa ugat, naapektuhan yung muscle nasira, tataas yung troponin at saka CKMB. So, yun ang kukunin sa dugo nyo at the same time, kayo ay ipapa-EKG o ECG. Okay. Pero normally, Doc, hindi naman pinapa-ECG ang mga pasyente other than ikaw siguro ay mag-a-apply ng bagong trabaho o ikaw ay kukuha ng siguro HMO. Kailangan i-clear kung meron ka mga ganyang kondisyon, Doc? Alam mo, para sa akin, kapag ikaw ay na-diagnose na may hypertension o kaya may kidney problem o diabetes problem, kung afford din lang, every year magpa-ECG kayo. Kayo na ang mag-request sa doktor nyo na ECG kayo. Pero kung may nararamdaman kayo, bukod doon sa binanggit kong mga comorbidity o karamdaman, nararamdaman nyo na namamanhid yung katawan, naninikip ang dibdib, kahit na every 6 months, magpa-ECG na rin kayo. Okay. So, Doc, para naman dun sa mga binigyan ng gamot na pero hindi nila tinutuloy, warning na ito ni Doc sa inyo. Dapat ipagpatuloy yung mga maintenance na yan. Opo. Bagamat may mga binabanggit tayo na magagandang suplemento na nagpapalakas ng inyong puso, ng inyong ugat, hindi ibig sabihin nun magse-self-medicate kayo at ihihinto yung reseta ng inyong doktor. Kung talagang gumagaling na kayo, pwedeng binabawasan ng doktor yung reseta, pero wag po ninyong biglang ihihinto dahil nagkakaroon kami ng tinatawag na rebound reaction. So biglang akyat ang inyong sugar, ang inyong blood pressure, kapag bigla rin ninyong hininto. So kailangan gradual at guided talaga ang ating mga medical professionals. So Doc, itong mga gamot, hindi rin sila basta-basta mag-change, hindi rin basta-bastang dadagdagan, babawasan, papalitan ng brand kasi yun daw ang ginagamit ng kanilang kumpare, kapitbahay. Alam nyo, naniniwala naman ako sa generic Kung ano mas mura, okay naman sa akin. Basta sa tingin ninyo, yung brand na yon, kahit generic, katiwa-tiwala. Ang masama po yung mag-iiba kayo ng nilalaman. Mayroon kasing mga pang blood pressure, although pare-pareho silang nagpapababa ng blood pressure, iba-iba yung action nila. May action sa puso, may action sa kidney, may action sa nerves. So, wag po kayong biglang mag-iiba. Yung sinabi mo kanina ng mga supplements, Doc, yan ay makatutulong talaga sa mga may ganun ng kondisyon na lumabas na sa kanilang mga blood test, laboratory results na mataas yung ganito, yung dapat na mababa ang taas, yung dapat na mas mataas kasi good fats ito, ang baba naman sa kanya. Makakatulong, Doc, yung mga vitamins, yung mga supplements, Doc? Well, opo, no? Kasi isipin nyo na lang, yun nga lang pagkain ng prutas at gulay. Alam nyo na makakatulong yon sa inyong blood pressure, hindi po ba? Di lalo na kung yung prutas na yon napag-aralan talaga sa ibang bansa. At napatunayan nila na tumutulong to lower down the bad cholesterol. At the same time, tumutulong proteksyonan na wag masira yung muscle fiber ng inyong puso. So walang masama kung isasabay mo ngayon ito doon sa reseta ng inyong doktor. Okay. Ito naman, Doc, ay hindi na kailangan ng prescription para makabili. Hindi na po. Ang kagandahan po noong produkto na mangosteen-based, no? Ito po yung MX3 capsule nga na 500 mg. All natural ito, so hindi naman po kailangan ng reseta ng doktor. Pwede niyong isabay kung may maintenance medication kayo. At wag po kayong mag-iisip na baka may side effect kasi may diabetes o high blood pressure kayo. Dahil prutas ito,
So iisipin nyo rin na kumain lang po kayo ng napakasustansyang prutas na nagdaan sa masusing pag-aaral sa Canada pa. At ito, Doc, ay hindi lang sa Pilipinas, kumbaga gumagawa na ng marka, no? Sa labas ng Pilipinas, kahit na yung mga test ginawa din sa ibang bansa, available ang mga suplemento na yan, lalo na yung MX3, available yan sa iba't ibang mga bansa na, Doc. Opo, in fact sa Amerika, dinalaw ko na nga yung mga Filipino stores kung tawagin. Akala ko pag sinabing Filipino store, yung mga sari-sari store lang. Hindi pala. Ang lalaki pala groceries nito. No, lahat dala-dala nila mga Filipino items. Mayroon ng miswa. Miswa. So anyway, pagtingin ko po sa shelf nila, mayroon mga variety ng MX3 products. No, may kapsula na MX3 500, may MX3 Plus. Meron po silang yung kape natin na paborito ng mga Pinoy at saka may tsaa. Ayan, kaya kung may mga ganito kayong nararamdaman at gusto ninyong matulungan pa ng suplemento, ng maintenance medicine at ng tamang guidance ng inyong doktor, makatulong sa inyong kondisyon, anytime pwede ho kayong mag-text sa hotline number na ating ibinibigay simula ho kanina. Pwede rin kayong mag-message sa Facebook page ng MX3 Natural Supplements. Pwede rin po sa aking Facebook. Hanapin niyo po Cheska San Diego Bobadilla o kaya PM ninyo si Dr. Edwin Bien. Hanapin niyo lang daw yung kanyang buong pangalan, Doc. Opo, may nag-PM na nga si Sir Ray. Okay. Hindi ko nabanggitin yung apelyido na ngayon po ay nakikinig sa atin at nag-PM na po. Nag-question. Ayun, good evening. Sige, good evening po at kahit tapos na po maya-maya yung ating talakayan, anytime naman pwede kayong magbigay ng mensahe doon sa mga communication channels na binigay natin. Pero siguro yung iba baka bukas na masagot ni Doc kapag sobrang dami talaga ng mga questions. So Doc, once again, thank you dahil ni-remind mo kami na ang simpleng blood test ay pwedeng magpakita na o sumalamin, di ba, doon sa loob na kalagayan ng ating kalusugan. Opo. So kung may maitutulong po tayo at kailangan nyo nung request, o sige, pwede kong ipadala sa messenger na lang po ninyo kung ano man ang kakailanganin ninyo. At kung may laboratory result na kayo at gusto nyo naman pong kunan ng picture, ipadala nyo sa messenger ko at tutulungan ko rin kayo para ma-evaluate yon para sa inyo. Ayon. Ang MX3 Natural Supplements o MX3 Capsule, meron din tsaa, mayroon din kape at MX3 Plus. Available po yan nationwide, sabi nga ni Doc, sa mga drugstores, sa mga lehitimo mga butika nationwide. Online available din para sa inyong convenience. Pwede po kayong bumisita sa kanilang TikTok account, sa kanilang Shopee at Lazada account. So once again, Doc, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang gabi ng buwan ng puso. Ayun. Iba na. At siguro, mas maganda sa mga susunod na episode, pangangalaga talaga ng puso at healthy heart ang ating pag-uusapan. Katuwang natin si Dr. Edwin Bien at ang mga produkto ng MX3. Stay healthy and stay in love. Diba, Doc? Maraming salamat po. Salamat. Ayan, nakasama po natin si Dr. Edwin Bien, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Sana po'y na-remind tayong lahat at mas naunawaan natin kung gaano kahalaga yung mga resultang nakikita natin sa ating mga laboratory exams, lalo na yung may kinalaman kapag kinuhanan po tayo ng dugo. Yan na po muna ang kabuuan ng ating discussion dito po sa programang Lunas. Naging kasama natin si Dr. Edwin Bien at syempre kapartner natin ang MX3 Natural Supplement. Susunod na po ang programang Lunas Extension, kasama naman si Faith Salaver Clamor. Diyan lamang po kayo, kami po ay magbabalik. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.